Tiniyak ng National Bureau of Investigation, NBI, na handang tumulong ang ahensya sa anumang oras para sa mga biktima ng laglag bala scheme. Si Julius Disamburon sa detalye. Hinikayat ang National Bureau of Investigation ng mga nabiktima ng laglag tanim bala sa Ninoy Aquino International Airport na tumawag sa kanilang itinalagang linya ng telepono. Ayon kay NBI Task Force Talaba Chief Manuel Antonio Eduarte, ang sinumang tumawag sa kanilang hotline ay nakatitiyak na handang tulungan ng NBI. Bukod sa tulong ng ahensya ay maaari din itong magamit bilang ebidensya para sa agarang ikalilinaw ng laglag bala incident. Hindi pa din masasabing ang laglag bala ay mula sa mga sindikato at habang nagpapatuloy ang investigasyon ay hindi pa din pwedeng sabihin na may mga tauhan ng palipara na sangkot dito. Pero nauna nang sinabi ni Transportation Secretary June Abaya na wala silang kikilingan. Ganito din ang tema ng pahayag ni Office of the Transportation Security Director Miguel Oraa sa isang press conference sa Maynila. Kahit pa kanilang kasamahan, basta't napatunayang sangkot sa iligal na gawain, dapat panagutin. Pero yung OTS po, pag yan ay na-involve ka agad, really, pag may question, that very same day. At sila ngayon, 65 po ngayon, nasa barracks ng kusina. They're not there because we don't want them to influence the outcome of the proceedings. And clearly, there are some isolated incidents, though small. We should not take them lightly. We will punish those who have violated the law. We should take note that planting of evidence carries an even more inflexible penalty for government employees in particular. It is life imprisonment. Isang mambabatas naman ang nangangamba sa posibleng negatibong epekto kung magtutuloy-tuloy at hindi pa masusolusyonan ng isyong ito. Sinabi ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na hindi lang sa APEC Summit ito pwedeng makaapekto kundi pati na din sa turismo ng bansa. Hindi lang ang epekto niyan sa APEC o hindi lang sa turista. Ang epekto niya sa atin, tayong mga Pilipino, nakakahiya sa buong mundo na alam natin na para bagang winawarningan ng lahat na pupunta rito, mag-ingat kayo sa airport ng Pilipinas. No less than really arresting the criminals would satisfy everyone's demand. Samantala, bukod sa NBI, dapat din aniyang tutukan ng LTFRB ang mga taxi sa NAIA. Sinabi din kasi ni Sandra Cam na may ilan daw umanong tsoper ng taxi na sangkot sa insidente. Itinitip na nila doon sa security guard, pasok sa OTS, nakita yung balang itinanim mismo ng mga taxi driver. At ang nakukuha ng taxi driver dito na share is from 3,000 to 5,000. Pangkaraniwang nabibiktima ng tanimbala ay mga overseas Filipino workers o OFW. Kaya nais din nila Attorney Lorna Kapunan, Representative Atienza at Sandra Cam na tulungan ng pamahalaan ang mga kababayan nating nangingibang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.